Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag with evidence. Nako, binuking ni Sasrugando Sasot ang ICC. Mukha yatang ginamit lang si Pangulong Duterte para makakuha ng budget ang ICC. If you think mga kabibig na katasan yata or parang may problema sa budget ang ICC at may analysis si Sasrugando Sasot nito kung bakit parang minadali ng ICC ang warrant of arrest ni Pangulong Duterte. Mga kabig. At kung akala nyo ay nahihirapan si Pangulong Duterte sa ICC Detention Center, yung iba kasi sabi, karma ni Duterte yan. Nako, para lang nagbakasyon daw si Pangulong Duterte at wala siyang sinisisihan, hindi siya nasisisi, and very charming daw siya sa mga friendship niya doon. Okay? Iba si Pangulong Duterte yan at iba pa ang ating ibabalita sa araw na ito. So heto kabibig ha, ito yung ni Sasrugando Sasot na isang malaking pasabog na parang ginamit lang ng ICC si Pangulong Duterte para makahot-hot ng budget. Eto na. Sa arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang aking report. Itang dahilan ng isang international relations scholar na sa mabilis po ng paglalabas ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito po ang aking report. Please be seated. Bawas ang budget ng International Criminal Court o ICC ngayong 2025 matapos tapesan ang oversight body nito. Yan ang buod ng report ng Courthouse News Service nito nakaraang Disyembre na nagdetalye sa pagpupulong ng mga kasapi ng Assembly of State Parties na bumubuo sa Rome Statute. Sa report, nasa 195 million euros lang ang naprobahang budget ng ICC ngayong taon mula sa 202 million euros na kanilang hiningi. Pinuna rin ng ICC dahil sa 12 investigasyon na kanilang inulunsad, wala ni isa ang nauwi sa trial. Alagoy. During the budget deliberation, kinriticize sila ng Assembly of State. Sabi, may investigation kayo ng 12 countries, pero hanggang ngayon, after nung December ng pagbibigay sa kanila ng budget, wala namang kayong trial in process. Ano ibig sabihin yan? Ayon kay Sasrugando Sasot, may gustong patunayan ng ICC, kaya mabilis nilang inaprobahan ang warrant laban kay Duterte. Tapos, kailan sila nag-apply ng warrant? February 10, 2025. So, December, kinriticize sila. Wala namang kayong trial after ng December. So after 2 months, nagmadali sila. Nag-apply ng warrant with the collaboration ng Bangag Administration. Naniniwala si Sasot na isang international relations scholar na may sabwatan sa pagitan ng ICC at ng Administrasyong Marcos Jr. laban kay Duterte. Sa kabila ng mga opisyal na pahayag doon ng gobyerno na hindi makikilahok sa ICC, lumitaw umano ang kabaligtaran sa mga dokumentong inilabas ng korte. Sabi sa paragraph 112 ng request ng urgent warrant nila ng February 10, in late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. Kayo pala ang nakikipagtsikahan. Kayo pala nagsasuggest sa ICC. Bongbong. Tapos sabi nyo raw, nung late January 2025, sinabi nyo raw, na i-execute nila ang ICC warrant kung ang magre-request, kung pinadaan ng request sa Interpol. So, tigilan nyo na yung sinasabi nyo, nagko-comply kayo sa Interpol. Kayo ang nag-suggest sa ICC na padaanin sa Interpol. Dahil may resulta na ang ICC ngayong taon, inaasahan ni Sasot na mas malaking budget ang makukuha nito sa taong 2026. Anong ibig sabihin nun? Kasi gusto nyo, pagdating ng 2026, ano naman kayo, bida-bida na naman kayo sa budget kasi may trial eh. Siyempre kung walang trial, babawasan sila ng budget. Para sa Diyos sa Pilipinas. Yun pala. May sabwatan nga ba, mga kabibig, ang gobyerno natin at saka ICC? Itong ICC, napakawais talaga, no? Kakaltasan yung kanang budget kasi walang mga trial nung previous mga years. Si Duterte ang kanilang naispiyahan. Ang gobyerno natin para yatang parang gustong si Duterte ay mapunta sa ICC. Nakakita ng oportunidad ang ICC. So, go. Kaya ngayon may trial ng ICC. O nga no,
For how many years wala tayong alam na may trial ang ICC? Diba? So nasaan yung pera na para pang trial? Saan napunta? O yun ang question ni Sas Rugando Sasot. So yun kabibig, maraming mga kwento-kwento, maraming mga missing points, maraming connect the dots ang nangyayari ngayon. Basta sabi ni Sas, ang gobyerno natin ay kapagchikahan na sa ICC. Uy, grabe naman, ginagawa nila naman. Well, sabi naman nila, planado. Diba? 4 daw sila nagpaplano. Si Anyo, sino pa ba? Si Gibo, si Rimulya, at si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi naman nila yung naplanado yun. Nakaplano yun, mga kabibig. Sinabi ni Rimulya. Binuking niya si Marcos at yung mga ka-alliance, mga core group daw nila, core team. Kalerke naman yan. Kung akala nila si Pangulong Duterte ay singsisi, parang naglulumpasay sa galit at iyak-iyakan sa ICC, ay mali pala kabibig. Napaka-charming daw ni Pangulong Duterte. Sinabihan pa nga si BP Sara na, umalis ka na dito, bumalik ka na sa Pilipinas. Sabi nito, he's charming everyone inside. He doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan at makita naman daw ng bayan kung ano ang resulta ng kanyang serbisyo. Nakausap kasi ni VP Sara si Pangulong Duterte. Eto kabibig ha, panoorin natin ang interview ni VP Sara. At parang ang happy ni VP Sara na parang I think Pangulong Duterte is fine and charming and healthy, mga kabibig. So ito na. Nandito na talaga siya sa ICC. Pasensya na po dahil before, diba sinasabi ko niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako kapag ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So, as well, tumiram daw muna siya. So may naman siya, parang routine na po siya. So, he can still make it. Is he enjoying? Oh, I have to tell you, he's charming. That everyone is happy. So, Paano po? It's charming, healthy. it's his style eh. Hindi ko alam Marami kung na po siya nakakausap na ibang detainee. like, ano po na-witness niyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, Nakita niyo mismo yung ng kanya. no, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya. Yun ang masapang. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you Yes. apply? Oo. You come? Oo. Matagal ba? Ano yung proseso? It's online. It's online. So, every time na kailangan ko pumunta doon para makaabot ng mensahe sa kanya, pinapasa ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then, siya yung nagsasabi yes or no. So, I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently, ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply, and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harry said you wanted sana a delay. Yes. So, nag-apply. Ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So, I was given Tuesday, and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung Well, panibagong right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina, doon, while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently, pwede palang magpadala ng letters sa loob. So, marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paano nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang couple, Dutch couple, dito sa Dutch couple, The Hague.
So, i-address nyo lang daw sa kanila. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Not incriminating. Oo, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi. At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanila. Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon. Kung gusto daw sumama, Ay, pwede mo tanong dito. yes ma'am. Opo. Ano sa kamukha dili sa to o mo na kang Pilipinas? Ako lang sang isahon ang mga abogado, initing na ko sila nga magsabot mi kung unsay buhaton pagkahuman kinahanglan ako muuli sa Salamat. Mama, dali ko nagtatanong ng mga Pilipino ko pwede ba siya makapagpadala ng pagkain sa loob? Yan ang hindi ko natanong sa loob. Baka pwede nilang tanungin pero top of mind answer ko ma'am, baka hindi sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. So yun kabibig ha, grabe si tatay no, joking pa rin. ayaw niya ng mga bisita, yung kapamilya niya, wag na. Huwag kayo bumisita sa akin. Gusto niyo bumisita, punta kayo dito, sama-sama tayo. Tapos very friendly si tatay. Tatay pala ang pwedeng mag-yes or no kung gusto, example, mag-apply sila ng visitation tapos ayaw ni tatay na makita sila. So wala silang karapatan mag-push talaga. So ganun si Tatay Digong. Kung ano yung attitude niya sa labas sa Pilipinas, yun pa rin ang attitude niya sa loob ng detention center ng ICC. At very charming si tatay at friendly to all. Tingnan mo. Diba? So kahit former president siya, hindi siya nagpa-feeling king or nagpa-feeling someone or something para lang bigyan ng special attention. Hindi. So kaya ang mga tao ngayon ay lalong napamahal nila si Pangulong Duterte, mga kabibig. At pwede ka palang magpadala ng liham kay Pangulong Duterte. Pero i-check muna ng security ang laman ng liham, kung pwede ba itong ibigay kay Pangulong Duterte or hindi. So, for security reasons then I think so, mga kabibig. So, yun lang po mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Nako, binuking ni Sasrugando Sasot ang drama ng ICC at si Pangulong Duterte parang nagamit lang itong mga kabibig. Ang malas lang kasi nakipag-coordinate ang gobyerno natin. Di umano daw, mga kabibig. So sana malusutan ito ni Pangulong Duterte ang problema niya. So far, masaya naman siya sa detention center. Para lang siya nagbakasyon. Kasi sabi niya, wala pa naman akong ginagawa. Hindi pa ako elected mayor. So dito lang muna daw siya. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Happy lang po si tatay. Huwag tayong magpa-stress ng sobra, mga kabibig. Very charming si Tatay Digong and he's enjoying, I think so. Parang nagbakasyon lang ba? Oo nga no. Wala pa naman siyang ginagawa, so magbakasyon muna siya. So yun lang po mga kabibig ang ating latest lebag-lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usapan. Shout out sa ating mga OFW. Kumusta kayo dyan? Lalo na ang ating mga OFW sa the Netherlands na palaging nakabantay sa kung ano ang mga latest developments sa Tatay Digong Duterte. At yung mga OFW natin na nagpe-peace rally, ingat-ingat lang po kapag umuulan, make sure nagdala kayo ng mga payong, mga kapote, careful lang po tayo sa ating mga health. Yun lang po kabibig. Bye everyone, see you next time.